Guys, welcome to my channel. Today, we will go to Mazda Makati to claim my Mazda 3 kasi for your information, na-aksidente siya. Ngayon, okay na. As a backgrounder, nabangga yung right front bumper ko. So, I have to claim for insurance. So, in this particular video, I will explain to you or share with you kung ano yung proseso ng pag-claim sa insurance. So, maganda kung meron kang comprehensive insurance, so protected ka. So halika, samahan niyo ako. So ito yung itsura ng bumper ko. It was a self-accident. So yan ang nangyari. May option here is ipa-repair lang tapos pamasilyahan o kaya ipapalit yung buong bumper. Pero in my case, I opted to replace the whole bumper para mas maganda. So ini-apply natin sa insurance and luckily na-approve naman. By the way, meron nga pala akong temporary fix na ginawa. Pinainitan ko yan para maging ganito yung itsura. Yan o. Pag napainitan mo ng tubig na mainit, binuhusan ko ng tubig na mainit, tapos pinukpok ko sa loob, ganyan ang naging itsura. Naibalik ko siya sa parang dati, no? Pero of course kita yung yung gas-gas. So hindi rin magandang tingnan. So kailangan talaga palitan yung bumper. Pero at least for a temporary, nagamit ko siya na hindi ko kita yung bangga. Kasi yung left side ng bumper may mga gas-gas na rin. So tamang-tama napalitan na siya. Okay, so ang una nyong gagawin is pumili kayo kung saan kasa nyo ipapagawa. So, ang pinili ko siyempre yung sa Mazda Makati kasi doon ko ito kinuha. So, ang unang-una is, of course, papa-checklist mo rin. Ipa-register mo yung kilometer reading kasi yun ang makikita mo kung ginamit yung sasakyan o hindi. Sa Mazda kasi, ang body repair doon sa kanilang shop doon sa main nila doon sa Cabuyao. Kaya ikakarga ito dun sa flatbed truck nila. Hindi nila ito i-drive. Kaya okay yun, maganda. So, papunta na tayo sa Mazda Makati. It took 2 weeks bago matapos yung pag-repair, no? Kasi depende yan sa availability ng pyesa. Ang ginawa ko, chinek ko muna kung available yung pyesa para alam ko kung itutuloy ko ba o hindi. Otherwise, hanap ako ng ibang kasa. So, importante na ma-check mo muna kung merong parts available para hindi ka maghihintay. Okay, check natin yung mga kailangan mo na papeles para pag-claim ng insurance. Ito, number 1 is yung official receipt. So, dapat meron kang copy ng official receipt. Number 2, yung certificate of registration. So, meron ka din nung copy. Si-xerox mo lang, Number 3, yung driver's license. So, si-xerox mo din para i-attach mo dun sa iyong claim for insurance. Ang number 4, yung picture ng damage portion na kita yung plate number. Yan, parang ganyan. Kita yung plate number, saka yung damage portion. And then, number 5, of course, yung police report o kaya naman affidavit. In my case, affidavit ang ginawa ko kasi self-accident. So, dapat panonotarize mo din yan. And number 6, yung repair estimate kung saan mo ipapagawa. So, in my case, yung estimate sa akin, palit ng bumper sa pagpintura is about 42,000 pesos. Then, isubmit mo sa insurance, ang bibigyan ka nitong LOA o Letter of Authorization. Nakita mo dito, ang Letter of Authorization ko, 35,000 yung value. Yun ang authorized na amount nila. Ang kasi dyan, nag-negotiate yung insurance company dun sa shop, So, ang napagkasunduan nila, instead of 45,000, in-accept na rin niya yung 35,000 na offer ng insurance. By the way, yung pagpapa-estimate nga pala, may bayad doon. In my case, 3,000 yung siningil sa akin. So, parang yun na rin yung aking participation fee. Okay, nandito na ako sa cashier. Kukuhanin ko na yung, yung unit kasi tapos na. Tama-tama naman, scheduled na rin siya for PMS. So, i-explain sa akin kung paano ang procedure. Sir, reverse 30,000 km check-up, parts replace all oil filter washer, checking yung top of oil fluids level, tightening body balls and nuts. For battery condition, sir, good. For brake pads thickness, 3 mm yung minimum natin. So,
8.8 for front, 8.6 pa for So, rear. makapal pa. Makapal pa. Matagal-tagal pa yan, sir. Oo. Next service, 6 months or January, additional of 10,000 kilometer whichever comes first. Wala akong babayaran for service. Pasign na lang ako dito, sir. Tapos, ito yung coupon mo, sir. Pasign ako dito, tsaka dito. Tamang-tama, schedule ako for PMS. So, pinasabay ko na rin. So, dito sa Mazda kasi libre ang PMS for 3 years. Wala kang babayaran. So, yung mga oil saka mga filters, libre yon. So, you have to go back every 6 months or 10,000 kilometers, whichever comes first. Ito, sir, ito yung sa'yo. So, wala ka namang babayaran. Ito yung mga list na ginawa natin. Nandiyan na lahat. Ito yung magiging copy mo. Pasign na lang ako dito, sir. And for this one naman po, this is for the insurance. Yung copy nila, lahat ng ginawa nandito, sir. Tapos kung makita mo, ito yung total ng... 35. Pero wala ka nang babayaran. Okay. So, dito yung sa insurance, ito yung babayaran nila. Pasign ako dito, sir. So, kayo na mag-forward yun sa insurance. No, sila na mag-claim, no? Sila na lang magbabayad nito, sir. Ito naman po is for the insurance, kasama ng requirements for this payment. So, Okay. lahat ng, ito lang, sir, pipirma. And then this one. Bigay ko lang yung copy mo and then set ko lang yung mga Sige. lahat ng documents. Thank you. Thank you po. Okay, ready na. Punta tayo dito sa likod. Nandito yung unit. Inspekin natin kung ayos ang pagkakagawa. So, yun. Medyo nasilip ko na. So, lapitan natin. Yan, oh. So, ayos na. Parang walang nangyari na maintain yung original condition kasi pinalitan yung buong bumper. So, wala na ngayon yung yung lubog na bumper. So, yan. Swerte ko naman kasi madaling lumabas yung LOA. Kasi yung LOA ko lumabas after 2 days na submission sa insurance. Minsan kasi natatagalan yun eh. Pero at least ako 2 days lang. Kaya hindi na ako matagal naghintay. Ipasok ko na kagad saka sa for repairs. So, ngayon, titingnan naman natin dito sa may maliwanag na area. Kasi madilim doon kanina. So, bago mo tanggapin, kailangan inspect mo kung okay yung pagkakagawa. So, dito sa maliwanag na area natin siya titingnan. So, pag nag-claim ka ng insurance, kung kailangan i-replace yung parts, in this case, for example, yung bumper ko, pwede namang pukpukin lang o remedyohan. Pero hindi ako pumayag. So, I claim for full replacement na inaproba naman ng insurance. So, yan. So, wala na yung mga gas-gas dito. Dati, meron yan sa left side. Napalitan na kasi ng buo. Dito naman sa air na doon talaga nabangga, wala na kasi full replacement nga ang nangyari. Naka-color match naman yung kulay. So, happy ako. And then dito, chinek ko rin yung engine. Nakita ko madumi. So, kailangan kong linisin kasi na-stock ito ng 2 weeks. So, pag ganun katagal, sigurado madumi yung makina mo. Kasi weekly nililinis ko yung makina. Ayaw ko kasi ng madumi para hindi ako mapakali. So, kailangan linisin ko to. Next ko na chinek yung interior. So, titingnan mo, checkin mo kung kung madumi ba siya o hindi. By the way, okay naman, hindi naman siya nadumihan. Thank you nga pala sa Mazda Makati for the fast service. So, after issuance ng LOA, sinabi nila 2 weeks makukuha ko. So, exactly 2 weeks na na-deliver nila. So, okay yung service nila. Okay, na-final check ko na and then uuwi na ako. Ang maganda rin dito sa Mazda, mabilis yung service kasi kokonti lang kayo. Hindi katulad for example kung sa Toyota ka or sa Mitsubishi, marami, di ba? So, pagka low volume yung cars mo, mas mabilis yung service. And then, nung pauwi na ako, napansin ko yung ride niya parang matagtag. So, ang duda ko dito, in-overinflate ito ng kasa, which is usual na ginagawa nila kasi ini-stack nila yan sa kasa, di ba? Para hindi siya lumambot. So, pupunta ngayon tayo dito sa Shell Station. Pa-check natin yung hangin kung talagang na-overinflate siya.
Kasi ang ginagamit ko ditong tire pressure is 34 sa rear at saka 31 doon sa harap. So check natin, unahin natin yung rear tires, no? So yung rear tires ko kasi dapat 34. Ito, nung chinek namin is 37. So ibaba natin sa 34. Yan, no? 35. So naging ano na siya? 34. Yun, okay na. Yung isa naman, 37 din. So, overinflated. So, kailangan ibaba natin sa 34. So, yan. Binaba na rin nila to 34. Check naman natin yung front tires kung overinflated din siya. So, lumalabas na 37 din siya. So, we need to reduce the tire pressure to 31 para maganda yung handling. Yan. Binababa na niya into 31. So, yan. Okay na siya at 31. And then, doon sa other tire, 31. So, okay na ako sa tire pressure ko. Okay yan. Pauwi na ako. So, I hope I've given you yung mga procedure para mag-claim ng insurance. So, importante talaga meron kang insurance eh. As much as possible, dapat comprehensive. So, kung ma-aksidente ka, meron kang pupuntahan na insurance. Yun ang gamit ng insurance eh. So, dapat reputable din yung insurance company. At saka yung shop na pagpapagawan mo is reliable din. By the way, one last tip nga pala, sa pag-retrieve nyo ng kotse dun sa pinagpagawan nyo, dapat na-coordinate na rin ng shop saka yung insurance, yung payment ng insurance. Minsan kasi yung mga kasa or yung mga shop, kailangan silang bayaran in advance. So, kailangan mabayaran agad ng insurance yon. So, dapat properly coordinated yon. Otherwise, hindi mo makukuha yung sasakyan kasi hindi pa pala bayad ng insurance. In my case, yung kasa na nag-asikaso. So, wala na akong problema. So, at that time na i-release, okay na siya. So, yan ang sharing ko about claiming sa insurance. I hope nakatulong. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!